Yo, what's up mga Kadoy TV Sports? Makabilisan lamang po ito guys, no? Nandito po tayo sa, alam niyo na kung saan lugar, kung kayo po nanood ng ating pong thank you video, alright? Okay, so ang gusto kong pag-usapan nandito na ha. Barrientos, pabor ba kayo na maging new face na ng Ginebra? Alright. Bakit? Sa pagpapatuloy, malalaman niyo kung bakit yan ang topic ko. At mga pa-shoutout. Pag-usapan na rin po din natin ang magiging kalaban po ng Ginebra sa susunod. Okay? At mga pa-shoutout. Bago po yan, salamat po na sa ating mga minamahal na followers and subscribers. Naka 20k na po tayo ha. Salamat po. Milestone po yan ni Doy TV. Okay, sa mga hindi pa po, pasuyo na lang po, no? Pa-subscribe na lang po at pa-follow na lang din sa ating Facebook na dumadami po talaga. Okay, dito na tayo sa gusto natin pag-usapan. Na pabor po ba kayo na si Barrientos na maging face of Barangay Ginebra? Ano ibig sabihin ko diyan? Kasi di ba ang the face of Ginebra is Scottie Thompson, no? Alright. Pero ano po up to this point, no, nakailan laro na po Ginebra. Parang hindi po ata maganda ang production. Yes, I believe, no, sa nakarang reels po natin, pinagtanggol ko po siya dahil ang dami po ng babash dito kay Scottie, no. Kaso po alam niyo sa basketball, tawag dito, hindi po tayo pwede maging sentimental kung sino talaga yung contributor, yun talaga dapat ang angklahan ng team. Naalala niyo po ba noon nagkaroon ang Golden State ng Ellis, di po ba? Tapos Stephen Curry. Ang sikat po talaga, no, ang the face of Golden State dati si Ellis ng dati. Kalimutan ko yung pangalan. Tapos yung dumating si Curry, di ba? May potential. Pero alam niyo yun, para makagalaw siya ng maayos, no, nag-switch po kay Stephen Curry at tinrade po sa asset si Ellis. Okay. So, ano po ba ibig ko sabihin? Pinatitrade ko na pa si Thompson. Hindi ko po pinangunahan ng Ginebra. Hindi ko po ginagaya ang diskarte ng mga fake news vloggers na inuunahan na ang management. Ngayon, may mga 3-team trade na naman, no? Wala. Walang mai-content. Extended ba ang April Fools? Anyway, so, ang sa akin guys, kung ako tatanungin nyo, no? Sa nakarang laro at sa mga nilaro po ni Barrientos, kaya niya nakuha yung Rookie of the Year award, no? Mukhang it's time. Okay. It's time. Hindi po tayo pwedeng mag-cling on the past, no? Kailangan na po natin maghandaan ng future. Patawarin po ako ng mga fans ni Thompson, no? Okay lang. Ready naman si Doy TV sa mga pambabash, no? Pero kung magpapatuloy po yung mga ganito, na kailangan mo siyang gamitin, which is ginamit po siya sa clutch time, no? Doon ako nagulat ang ganda ng flow ng opensa ng Ginebra when Barrientos is there. Tapos nung final minutes doon talaga ako nagulat. Tsaka ang lamya po, kahit na nasa Ginebra na lahat, control nila yung laro for the whole game, ganun po, no? Ewan ko, no? Ewan. Anyway, so yun po. Pag-usapan po natin, mabilisan lang, Magnolia na makakalaban nila, no? Isa rin po itong gutom sa pagkapanalo. At di ba, nakita naman po natin, scorer din ang import nito, no? Highly competitive. Kaya isa test na naman sa barangay, no? Ano ba mangyayari diyan? Maglalaro po ba si Japet? Di po natin alam. Wala pa po tayo nababasa sa legit sources, no? Okay. At isa pa lang gusto kong bigyan ng highlight dyan, no? Dahil nagkatotoo po yung sinabi ko sa inyo, di ba? Go versus Fajardo, di ba? May narinig po ba kayo ibang vlogger na sinabi yan? Di ba? Maraming vlogger po na binabash ko. Kay Doy TV nyo lang narinig sa akin, nagbabawi yan. Tignan nyo naman, boss, kung paano rebound. Malupit na yung hawak. Kapit na Hindi rin po halos nakaporma sa kanya si John Mark. So, yan po ang kailangan lang, no? Okay. So, yun. Sabi ko sa inyo dapat po mga vlogger na sinusundan nyo, marunong bumasa ng laro. Hindi po kailangan maging professional coach, no? Basta nanood ka, nakita nyo po yung flow ng laro, alam mo yung pulso ng mga fans. Enough na po yun. Para sa akin,
Kaya salamat po sa mga nag-follow at nag-subscribe. Ayan po ang dahilan kung bakit kayo naka-follow at subscribe kay Doy TV. Okay? So, para po sa full detail ng Bakbakang Ginebra Magnolia, ipag-usapan po natin sa separate video, no? Pa-shoutout na po tayo. Okay? Alright, pa-shoutout na po tayo, ha? Unahin na po natin, of course, si Sir Joseph Pineda. Good day, my idol. Hindi na ako nakanood ng live mo kagabi kasi may pasok na ngayon, pansin ko, ramdam na ng Ginebra ang pagkawala ni Japet. Alam nyo, sir, nung sa nilaro po ni Go, kaya ipanalo yun no? Nagtataka lang ako kung bakit kailangan muna silang lamangan bago po gumawa ng extra effort. Control nila hawak nila yung laro hawak nila ang laro. Pa-shoutout po Pons Marrero, ayan, shoutout po sir. Ganun din po kay Vincent Nava, good day kabayan Doy, talo tayo, bawi na lang, yes, okay lang naman yun. Yung ibang mga tanga, no? Sinabi ko na walang palusutan, talo, magko-comment pa, papalusot ka pa, bobo, no? Yung mga, ewan ko, mga ganong tao. Masama po bang pag-usapan kung talo? Pag hindi naman ako nag-content, no? Ba't hindi ko na naman nag-content? Ewan ko, wala na pong, alam nyo, ang mahirap paging vlogger sa mga, Anyway, hindi naman sila ang dahilan kung ba't tayo nagbablog, no? Kayo, alam ko nakabang kayo sa akin. Quirino Manolo Jr., okay lang yun, boss. Yes, okay lang naman, syempre. Andresito Lantason, salamat po. Really? Doy, bakit yung ibang team na nagpahina tulad ng Converge, ayaw na ba nila sa PBA? Ano po ibig sabihin? Nagpahina. Nagbalakas po sila. Yun na nga lang. Yung outcome is not as anyone's or everyone's expected, no? Okay. Ako, in-expect ko na yon. Kaya nga ako lang talaga yung vlogger nag-warning na posibleng sapitin yan ng Converge. At yan na nga po nangyari. Yung iba mga vlogger, ang lakas na, contender na. Di ba? Tapos ganyan sila din, no? Sila din yung mga vlogger na hype lang ba? Yung mga gago, no? Yung mga ganitong vlogger, no? Ewan ko ba, bakit yung maraming mga fans nakatutok sa mga ganitong klaseng vlogger na to, no? Kasi ninyo, pagka hindi maganda yung nilalaro ng player, malupit na makabash, no? Pero pagka kagaling-galingan, talagang todo makapuri. Talagang for the views lang talaga itong mga coops na vlogger na to. Anyway, Andresito Lantason, kinapos kabayan. Hindi po patig na yung kay JB kaya hindi na ipapasok yung free throw. Hindi po dapat sisihin yung tira na yun, no? There's no such thing, no? Hindi. Hindi. Kasi nga po, yun na nga mahabol na yung San Miguel, nakapuntos na sila. Expecting Coach Tim to, mag-time out. Alam ko tiwala siya sa team niya na i-score, di ba? Kaso hindi, you have to, stop yung momentum ng kalaban, di po ba? Hindi naman po sa pinauna ko si Coach Tim, no? Wala akong karapatan, pero kung nanalo sana, okay na Kaso natalo Kasi nga po, yung momentum shifted, napakabilis. Kaya kumpiyansado, ganado ang mga players po na San Miguel that time, di po ba? Tapos magtataka ka sa final seconds ng laro, libre si Trollano, no? Doon ako nagtataka, anong klaseng depensa, no? Ang pinapractice ng ganong klase ng mga team, no? Crucial, iwan mo open yung shooter. No? I don't understand po talaga. Sabi ni Gaspares Kander, yan po ay isipin ng iba na bigayan no? Pero sa pag natatalo pong Ginebra sa San Miguel, yan po napapansin ko na parang alam mo yung control nila yung laro, hindi pa madiinan. Alam mo yung titira ng mga jump shots na di naman kailangan, pwede naman umatake. Tapos yung mga player na malamig, yun pa ang gagamitin. Pansin nyo? Anyway, malamig in a sense, halimbawa, yun nga, si tawag dito,
Abarrientos dapat inaasahan ko no final seconds no. Tapos yung hindi pa mainit no, si Scotty yun, siya pa yung nandun sa loob. Tignan nyo, airball. Okay, binabad kasi si Thompson, ganun talaga pag natalo, daming kwento. Pilit palaro ni JB. Okay, Gilyari Katukod, kahit talo okay lang. SMB Maramper yun ang pagkaiba pero lumaban diktikan. Gilyari Katukod. Yun nga po kasi ginagamit talaga yung player. Mautak talaga dito si Austria. Nakita niya hindi gumagana player niya. So, gagamit siya ng player na pwedeng gumana. Sa Hinebra, yung steel hindi nagamit. No? Yung nga anino ni sa court, hindi. Pag nagwa-warm up siguro, ito si Abis, no? Di ba? Ewan ko, pinipilit Wala na nga sa laro Yun lang napansin ko, no? Pons Marrero, kung naglaro sana si Japet at ko, pwede manalo. Hindi ko po alam yung no comment na lang po ako sa comment nyo. Robert Dille, di ko maintindihan ang discard team ko. Sa totoo lang ako rin po, no? Siguro too much confidence, no? Kay Scotty, tsaka sa Hinebra, di siya nagta-timeout Or pride, no? I don't understand. Jamie Bugayon. Kasi alam nyo, shoutout po sa inyo, sir. Saan nasabi nyo sa akin, okay lang yan. No, sige, okay lang naman din. Pwede naman matalo. Kaso, di ba, you have to, tawag dito, yung full effort mo dapat. Ewan ko, sorry siguro talagang lang ako, no? Naisip ko sila na talaga panalo that time. Kanila na talaga yun, no? Hawak na yun nila Di lang natanganan, no? Nandun yung mga fans Nag-aantay sila ng matagal. Nanonood sila dyan, no? Gumagastos ng pamasahe, gas. They want the team to win, no? Yung ibang vlogger nagsasabi, spoiled ba yung mga fans? Isa rin, yun ewan ko. For the views lang din ata yung mga ganong vlogger. Kasi ako, yes, gusto nating manalo. Diba? Dahil gusto natin maganda yung, masyado tayong attached sa team. So, yun lang yun. Kasi full chemistry, nando na no? Hawak na yun. So, anyway, tapos na po tayo dyan, no? Tapos na po ang pa-shoutout. Para sa akin, no? Advance na po ako mag-isip. It's time to change the face of Hinebra with Abarrientos. Noon ko pa sinasabi yan. Bago pa lang sa Abarrientos, sinabi ko na yan. Pwede nyo pong i-replay yung ating mga videos. At yun lang po ang masasabi ko, no? Sa bagay, minsan na pong ginawa ng Hinebra yan, nang dumating si Thompson, di po ba? Si Kagiwa, kung tutusin, pwede pa maglaro yun Hindi na halos na palaro. Sila JJ, di ba, naparetire na dahil hindi rin napapalaro, no? Ewan ko lang this time. Pasintabi po muli, no? Kay Sir Scotty, no? Sir, idol ko po kayo. Maraming salamat po, guys. Maraming salamat, mga kabarangay. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.